before barkada kami. So, magkabarkada sa school. Then, naging guest din sa debut ko. So, sabi ko na sa kanila, yung sa mga classmates ko yung mga lalaki, sabi ko sa kanila, okay, mag-invite kayo ng mga boys, pero hindi bongga yung debut ko. Simple debut lang. Sama-sama lang. So, isa siya doon. Sa mga bisita niya. So, from then, after ng debut namin, nagkaroon kami ng parang every day, magkikita-kita muna sa kantin bago uwi ng bahay. So, nag-start yung barkada namin. So, repeat! Tapos yung barkada. Pero before, may girlfriend siya. Oo, may girlfriend siya. Tapos yung girlfriend niya yun, sa barkada kami, pagka yung mama siya tabi-isa, makakakita ako ng blouse, sabi ko sa kanya, ay kuya, ito si kuya ko siya naman. Yung mga matatanda, medyo matatanda, kasi kami sa barkada, kuya ate. Kuya, ito may ng blouse. So, babalutin ko pa yung blouse, ibigay na pa dun sa girlfriend niya. Tsaka yung girlfriend niya before, akala ko siya na yung mapapangasawa niya kasi maganda yung benefits nila sa office eh. So, may tea siya ng kabano price, tapos yung rice, sinahati na niya, pinadala na niya yung kapit sa bahay ng girlfriend niya. So, Okay na. so akala ko talagang sila na yun. Kaya ako naman dinadala yun doon kasi kami lang apat na magkakapatid na katira sa isang maliit na bahay na nire-rent namin. Hindi namin nauubos. So kaya instead na hindi ko naman binibigay ko na lang doon. So, paano naging kami? Habang pwede yun eh. Before kasi yung girlfriend niya, so since na alam niya na magkabarkada kami, tumawag siya sa office, so sabi niya, nakikita mo ba siya? Sabi ko, oo, pumunta siya sa bahay, kagabi. O minsan pumunta siya dito sa office, sabi ko niya sa kanya. Sabi niya, kasi hindi na kami nagkikita, hindi na siya nagkikita sa bahay. Bakit daw? Hindi naman kasi yun na nga, nung kasing graduating na siya, di ba sabi ko nga ahead siya sa akin dahil siya ay napaaral siya ng parents niya, ako working student ako. Nung malapit na silang graduate, mayroong isang parang Indian na kaibigan namin na barkada. Nakita ko nililigawan siya, lagi siyang sinusundo. Pag nakikita ko sinusundo siya, I was surprised, I wonder, bakit ako nagsiselos? Parang sama ng loob ko. Kahit nakasama ko yung girlfriend ko, pag nakita kong kasama niya yung nililigaw sa kanya, sama ng loob ko. Kung tapos ang hirap yung paliwanag, diba? Parang, gano'n. At yung sinabi ko dun sa friend namin, sabi ko, higawa ko dun. Sabi ko, nagsiselos ako pero pag nakikita ko yung kasama niya. Nakakaisip kami na. No, I don't know. Kasi, nagsiselos talaga ako pagka nakita ko yung kasi siguro, because of our closeness as friend, at kami ngayon laging magkasama, lakwat sa dito, lakwat sa doon, tapos yung parang siguro doon, yung friendship namin, hindi ko alam na gano'n na pala ka-close yung friendship namin. At pag makikita ko yung parang nararamdaman ko na mapalayo na siya, nag-graduate na siya, nauna siya, tapos kita ko mayroong naniligaw sa kanila, parang that was the start. Diba? Hindi na yung niya ako. Hindi ko gagayumahin ko, no? Hindi yung crush ko na gagayumahin ko. Ayun, and then, yun na nga, yung girlfriend ko, hindi ko na siya pinupuntahan. And then there was a time na parang sinet up niya ako doon na parang dinila niya sa library na Jose Rizal College. Before that, so sabi ko nga sa kanya, magkita kami. So yung girlfriend niya pumunta sa office. Tapos punta kami sa Greenbelt. So kwento niya na hindi na nga rin siya pinupunta. So sabi ko sa kanya, sige gawa ka ng letter, bibigay ko sa kanya. Gawa naman siya ng letter. Oo, gawa ng letter yung girl, so bibigay ko sa kanya. So hindi pa rin pala siya pumupunta. So nasundan yun, mga after a month. Tawag na naman siya, hindi pa talaga siya pumupunta sa bahay. Sabi ko, sige, ganito. Upo ka dun sa pinakadulong table ng library. Sabi ko, eksakto 7 o'clock, papasok kami, sasama ko siya para hindi na siya makaiwas, di ba? So, sabi ko sa kanya, hiram na tayo ng library. Na bakit? Sabi ko, susoli ko yung book na hiniram ko dun sa kaibigan ko. Susoli ko lang ko. So, hindi niya alam. Kasi ang sabi ko dun sa girl,
Doon ka uupo sa pinakatulog table, pero dapat nakatalikod ka sa pinto. Ay, may drama. Tama. Tapos, eksakto 7 o'clock, kasama ko na siya. So, siguro ang layo ng yung table, halimbawa yun nandun sa cabinet na yun, tapos ito na yun, napasok na kami ganun sa library. Dapat tama naman, 7 o'clock. Lumingon siya gano'n. Ay! Pag lingon niya, nandun na kami dalawa. So, sabi ko sa kanya, hindi mo siya pwedeng hindi kakausapin. So, iniwan ko niya siya doon sa Doon po kayo ba? Parang, yun. In-explain ko nga dun sa girl. Sabi ko, mahirap dahil I cannot explain bakit ikaw yung girlfriend ko, pero bakit parang hindi ko na-feel. Kasi, hindi kasi siya shown. Parang eskwela, bahay. Samantalang kami, lahat ng mga lakad ng barkada, magkasama kami. Tapos actually, yung closeness namin, yung conversation namin na siguro parang doon nag-develop yung kaya kami sabi nga nung pag may nakikita kong may kasama siya, may doon sa kanya, parang nag-develop. Pero yung girlfriend ko, ano kami, mga for 2 years, wala siya, hindi, once in a while, nanonood naman kami ng sine, yung gano'n, pero hindi talaga siya, eskwela-bahay talaga siya, eskwela-bahay. Tapos, yun, pag pumunta ako sa bahay nila, mas ini-entertain pa ako ng mother niya eh. Kaya, hindi talaga siya sure, pero nung dumating na yung nung nalaman na niya na nagpupunta ko sa video na in-advisean ko kasi hindi niya. siya yung talagang doon ko na-feel kung gano'n niya ako kamahal. Kasi hindi mo lang kasi alam kung kasi first boyfriend niya ako. Sabi ko, hindi ko pa siya, kasi sabi ko naman sa kanya, kasi alam naman, sinabi ko sa kanya kung ano hinahanap niya sa girl. So sinabi ko sa kanya, ko, kaya mo pa siya gawin. Sabi ko, kaya mo pa siya gawin. Pero siya, tanong ko yun. Actually, Kasi that time hindi eh. Kung magkano time na yun, wala talagang ano ko sa kanya. Ay, kaya na kami. Nung nag-propose ako sa kanya, actually hindi niya tinanggap yung proposal ko kasi during that time, kasi graduate na siya. Nagpo-process siya ng documents going to Canada kasi mga kapatid niya nasa Canada eh. And sabi niya sa akin, kung tayo, pagdating ng araw, let's just wait. Paano. Pero sabi ko, hindi talaga, sabi ko sana, sagutin mo ako. And then, nung parang nakikil ko na, nakikil ko na yung other guy is madalas siyang puntahan sa opisina, sinusundo niya. Ang ginagawa ko, nakikipag-unahan ako. Kasi hindi pa uso ang cellphone noon, di ba? So hindi mo alam kung anong oras darating, kung sige mo nung darating. Ginagawa Oo, ko, di ba? paglabas ko ng office, kapag kagad ako ng taxi, kailangan, bago mag 5 o'clock, andun ako sa opisina niya, susunduin ko na siya, tapos punta na kami sa somewhere. Talagang willing ko talaga siya. And then, ang pinakamatindi doon, pinagdasal ko talaga siya. I did parang 9 consecutive Sundays, 6 o'clock in the morning, nandyan ako sa Santa Cruz Church. Sabi ko nga eh, para Hindi kita ginayaw ba, ha? Pinagdasal mo ako. parang it is, parang sabi pa, iba talaga yun. Pag yung babaeng basta-basta mo lang, iba yun. Ano po bang nakita niyo kay mami ko? Kaysa sa ito yung wala. Wala eh, pero hindi ko alam. Unang-una, we know each other so well. Tapos, kilala niya pamilya ko, alam niya kung gaano kami kahirap na pamilya, at alam niya kung paano ako nagsikap. And then, siya, kilala ko din yung family niya. At nabipil ko, parang yung family niya, napakabait din ng mga pamilya. Napakalaking pamilya sa Mindoro eh. Kilala ko na mabuting pamilya sila. Pero yung ko doon, yung sabi ko nga eh, parang secondary kasi ito pagka, diba, minsan tayo, or parang we follow our emotions, diba? So yun eh. I was 22 then nung nagpupulot ako sa kanya sa 20 years old. He's already working dun sa I'm sure kayo. Tapos nagtrabaho siya sa Yamaha, yung bangko. So doon na yun. So follow your heart and mind po. Hindi lang po heart.
heart and mind. Paano niyo po nasabi na ready na kayo magpakasal? Yun na, she's too. Ayan, teka, before that, sabi nga niya, pinagdasal niya ako. Ako naman, nung time na yun, syempre, hindi ko pwedeng sabihin sa barkada na nililigawan niya ako. Kasi barkada eh. Hindi ko rin pwedeng sabihin sa parents ko, at sa sister ko, na nililigawan niya ako. Kasi, parang baka matintingin ng relatives ko, ng family ko na, uy, ang alam namin barkada, tapos may naliligawan. So, hindi magandang tingnan, di ba? So, ang ginawa niya, kinausap niya yung kuya ko, nagpaalam niya sa kuya ko. Yun, yung naging step niya. Tapos ako naman, that time, sabi ko, kailan sana ko hihingi ng advice. So, nasa Baclaran ako, sumisimba kasi ako pag Wednesday sa Baclaran. Pumipikit lang ako gano'n, nagdadasal ako. Tapos nakita ko na lang yung sarili ko, nandito sa may confession booth. Sabi ko, bakit ako nandito? Kumbaga, andun yung confession, diba? Tapos dito ako nakatayo. Alam ko dito ako nakatayo eh. O, tapos pipikit lang ako, dasal ako nandito, nakapikit ako. Tapos pag gano'n ko, nakapila ako dun sa kumbaga pag-alyo na ako. So, umalis ulit ako. Tapos bumalik ako dun sa tayo ko. Tapos dasal pa rin ako ng dasal. Bakit? Nagbulat ulit ako. Ako na yung susunod dun sa Sabi ko, Lord, bakit ako andito? Sabi ko, hindi naman ako magko-confess. So, pagpasok ko dun sa confession, sabi ko dun sa Father, hindi po ako magko-confess, kaya andito ako. Hindi po ako ng advice. Sabi ko dun sa pare, at tama-tama naman yung pare, napakabait niya. Sabi niya, okay, sige, makikinig ako. So, sinabi ko, nag-argata kami, and then sabi ko, nilalayuan ko siya kasi ayaw ko masaktan yung word. Kasi wala namang rason. Parang po, yung time na yun, alam na nililigawan na ako. Kasi nagsabi ako sa kanya na na naniligaw siya sa akin, pero hindi, barkada lang namin. So, sabi sa akin yung pare, kahit ipagtulakan niya, kung makikita mo yung sincerity niya sa'yo, sabi niya na talagang makikita niya sa'yo na naiiwanan niya yung girl and ikaw yung pupuntahan niya. Sabi niya, yung time na yun, nakita mo siya sincere na. So, siguro, magiging kayo. Sabi ng pare, pero mag-pray ka lang and wag magpapakita sa kanya na mahal mo siya kaagad. Sabi niya, hayaan mo lang, mag-serve ka lang. Kaya sabi niya, oo, ano ba kaya yung pare? Oo. Balik ka naman eh. Ano yung next question? Paano niyo po nasabi na ready na kayo magpakasal? Pagdating sa financial. Actually, nung naging girlfriend ko na siya, yun nga, nagkaroon kami ng joint account. Ako kasi, nung nagre-rent pa rin kami ng bahay, kumpleto na ako halos ng gamit. Mga ordinary lang, basic. Meron na rin ako ng sofa, meron na akong TV, dati black and white pa eh. Meron akong ref, meron akong, halos yung mga basic, meron na rin akong kalan, lutuan. At actually, yung unang-unang binili ko nung magkatrabaho ako, yung alarm clock, nasira yun, malaki na yung anak namin eh. Yung mga ganun, mga basic na gamit, kompleto ko. Hindi nyo na lahat ng pera hindi ko kailangan. Binibigay ko sa kanya ng pero, ang plan namin noon, originally, sabi ko talaga 5 years preparation. So, I was 22, siya ay 20 years old. Sabi ko, dapat mag-aasawa kami. After age of 27 ako, siya ay 25. So, ganun dapat. Pero after 2 years, yung so close cousin niya, na parang barkada rin niya, kinasal sa Mindoro, habay siya, so kasama ako. Pero nung kinasal yung yung pinsan niya, meron ng advance. So parang 3 months on the way na. Ngayon, okay, wala namang wala namang marami namang ganong occasion, di ba? Yung isang pinsan din din, kasi nato kami close ng pinsan. So yung isa pinasal din ng PS. Tapos yung isa sa Mindoro, yung PS din, tapos sumama siya. Tapos yung sure, pinag-iwentohan kami mag-money o kayo meron mga nagpapakasal. Siguro yung nakumani siguro, matagal pa. Dali ko niya, matagal pa. Sabi niya, Sara naman na hindi ka gumaya sa pinsan mo. Ay, mami, hindi.
Sabi ko gano'n sa kanya, matagal pa mami nakagat pa. Eh sila naman that time, nagkikwento sila ng daddy ko sa labas ng bahay. But, sir, may tanong ako. So, di ba, about kasal na, ilang years kami kayo na boyfriend, girlfriend? 2.5 years lang. Bago. Kasi, nung ang time na yon, I was already 24. Yeah, 22 months na. Nung, after nung night ng wedding nung pinagkan niya, dun sa mga pregnant niya, parang siguro na-insecure yung ano niya, yung mami niya, o yung daddy niya, na baka ganun din yung mangyari sa amin. Kasi lagi kami magkasama eh. That time, usap ko sila, sabi ko, actually, because huwag po kayong mag-alala kasi hindi natin gagawin meeting na yun. Alam po namin yung limits namin, alam namin yung boundaries namin. At may pangarap po kami, nag-prepare po kami. Eh, sabi ng daddy niya, alam mo sabi niya, yung preparation, hindi na masyadong kailangan nyo kasi tapos na naman kayo, may trabaho na kayo pareho. Kami kasi matatanda na kami, gusto namin makita namin stable na kayo. So, sabi ko, actually, daddy, nakita niya naman yung setup ko. Sabi ko, parang may pamilya na rin kasi ako doon na sabi ko, kompleto ako ng gani. Tapos actually, nagsusupport ako sa younger sa akin na kapatid ko. Sabi ko, kung ganun po, sabi ko, sige, kung gusto nyo, may savings naman kami ni Tigna. Parang doon na, that night, doon na nagsimula. Yung parang Parang doon na bigla siya nagsimula. nagpaalam na, sige po, next week, pupuntahin ko dito sa Barang Mama ko. Sabi ko, next week po, hindi ako handa. At saka gusto, sabi ko, hindi nga ako marunong mag-alaga ng bata. So that was, Kasi second to the youngest ako. and then nung the following morning, sabi ng kuya niya, pinausap ko nung Ed, ano ba yung pinag-usapan niyo rin kagabi? Totoo ba yun? Sabi ko, oo. Eh kung hindi ka pa ready, akong bahala dito sa bahay namin, sagot kita dito. Sabi niya, akong bahala. Sabi ko, hindi ko yan, sabi ko dito sila mama next week. So, kung hindi ko, kakalikan na dito. Sabi niya, kung hindi ka mapipigilan, na-advise ko sa'yo, huwag ka magpapakasal dito sa Mindoro. Total, sa Manila kayo nagkakilala, doon na kayo magpakasal. Kawawa kapag dito ka nagpakasal sa Mindoro, buong barangay. Parang Di ba sa bukid? Hanggang kabilang baryo. Paano po yun? Kahit hindi ko na yung bidahin, dadating yan. Ayun, wala na. So yun. Parang yung event, parang tuloy-tuloy na. Magkausap kami ng May, June, in 2 months. Kasal, hi, So, kasi May kasi yung kinasal yung niya, yung pinsan niya. Tapos pumunta kami doon, at following month, parang noon din, parang end of May, buong June lang yung preparation, tapos pinasal kami July 16. Kasi nung kinabukasan kasi, so, nandun si lumaki yung, kasi kapit-bahay namin lola at mga lola ko. Sinabi ng mami ko, ng tatay, hindi ka nga po. Sabi niya ganyan. Ayun. Tapos, nung namatikan pala si Dano, nung namatikan, natala ng lolo ko yung kalendaryo ni Honorio. Matatandang kalendaryo na Matatandang kalendaryo ng araw. Yung lolo ko yung namili ng date. May mga kabilugan pa ng buwan, Basta parang yun, yung buwan. hindi na nag-lolo ko dun sa May mga kalendaryo. tingin na para yung mga gano'n. Sige, dito kayo kakasal ha, July. Ay, kung may mga Jupiter din. Oo, may mga ganun. May mga buwan-buwan, yung mga ganun. So, so lolo ko yung namili ng And then nun yung nung hanggang sa nakasal kami at masaya. Ang maganda rin doon kasi both sides parang walang against. Walang against sa kanya, walang against sa akin. Parang welcome siya sa amin. At ako din, welcome na welcome din. So parang isa yung maganda sa relasyon ng mag-asawa. Dapat parehas sa grupo yung Dapat kilala niyo pareho yung And then yung din, siyempre kasi ako kasi nung yung younger days ko kasi, mas gusto ko makipagbarkada sa mga mas mature kaysa sa akin kasi doon ako nakakakuha ng wisdom sa kanila. Kaya ngayon ako yung parang kahit na nung bata pa ako, mature ako mag-isip. Kaya nung nag-asawa kami,
unang-unang ginip up ko yung time sa barkada. Unang-una yung ginip up ko yun. Actually, hindi naman totally, yari, kung nagkukonsume ako ng 3 oras, 4 oras sa barkada, trim down na yun, 1 hour na lang. Kasi may asawa na ako. Lalo na nung nagkaroon kami ng first baby, second baby, pati yung pati yung dating ginagastos mo sa barkada. So, pampamilya na, so, parang yun. At, ano ba, Tingin niyo po ba kailangan po talagang financially prepared? Or, Yes. or yung tama na po yung, kunwari, tama yung, kahit madaming anak, okay lang, basta masaya. Actually, dapat kami nga, napabilis kami. Isipin mo, in the span of 6 years naming marriage, ang anak namin 5. Kasi sunod-sunod. Nagkasawa kami noong 1983. 84 sila. July 16, August 21, pinatay si Ninoy. So, ang bilis ng pagtaas ng mga, di ba, yung dollar from 1:8, naging ganun. Ang bilis. So, siya, makapalit siya ng dollar noon kasi may konti kami savings. Hanggang sa tumigil siya kasi nakapalit ng tip na dollar. So, parang ganun. Ang ano yung... Kailangan hindi namin yung practice. Yun ang ano yung... Susunod-sunod. Hindi namin, at saka kasi iba yung buhay ng kesa ngayon. Parang, hanggang sa, pagkatapos ng 5 baby na, doon ko naramdaman na paglaki pala ng pamilya, kailangan namin mag-sideline. Kailangan namin, so iba-iba yung, namin, yung mga ginagawa namin. Kahit na may trabaho siya, may trabaho din ako, nagbebenta kami ng mga school office supplies, nagbebenta siya ng mga sapatos, yung mga paulugan, yung mga typical na part-time na trabaho. Hindi yan, estate kami mag-Saturday. Kasi kailangan yan dahil yung anak namin nun, sunod-sunod yun. So, 83 kami kasal, 84 yung panganay, then 85, 86. Yun yun. Then nag-pills ako. Nag-pills ako noon, so hindi naman pwede sa akin yung pills kasi meron akong yung card ko talaga nagpapagdictate yung card ko, so hindi pwede. So after 6 months, sinalis ko yung pills, eto na naman ako, nabuntis na naman ako. Ayan. So, tapos after a year, nabuntis ulit ako. Sunod-sunod yun. Ba't hindi po kayo nakapag-family? Ang hirap eh. Ewan ko, siguro talaga, kasi siguro bata pa kami that time, kasi 22 pa lang ako noon eh. Siguro dala ng kabataan, gano'n. Kaya lang, ang naging namin, kahit sunod-sunod yung anak namin, never kami umasa sa parents. Hindi kami hirap kasi. Yung buhay namin, yung mga bata na talagang handa. Kasi mula nung kinasal kami, we never ask for support from parents. So nung kinasal kami, pati lahat ng tela ng abay, provided namin kami lahat yun. Tapos yung anak namin sunod-sunod, ang niyaya namin 3. Plus, tapos yung kapatid ko na sunod sa akin na pinaparaw sa amin pa rin nakatira. Tapos yung matandang nag-alaga sa akin yung binata pa ako, hindi sa amin nakatira. So, kaya hindi siya hirap. Kaya yung yung mga anak namin, kaya nakalagaan din. Kaya din po yung results. Yes. So, after nung marriage niyo po, ano po yung mga malalaking problems or minor problems na na-encounter? Actually, yung biggest problem namin nung na-encounter ko, si Inay kasi, the youngest, si Bunso, pinanganak niya noong 1989. And then, that was the time na naging union president ako dun sa company pinagtatrabahuhan namin. And then, 1990, natanggal ako sa trabaho. Parang yun yung napakalaking trial na pinagdaanan namin. Kasi financially, siyempre, yung source of income ko talaga yun. So, mabuti nga nagtatrabaho siya. At least may kinikita siya. Ako laban ako ng laban sa kaso. Naghirap kami ng gusto. So, si Nike, Bunso, parang siya yung nakaranas ng sobrang hirap ng buhay namin. Pero, for 1 year, unti-unti kami nagbuba kasi nagbenta na kami ng real estate. Napunta na kami sa marketing. Sabi mga sweldo na sweldo mo ng 3 taon, kikitaan mo ng mga 5 buwan. Hanggang sa matutunan namin ng
po, ano po yung secret para tumagal yung relationship? Nag-set up kasi kami. So, nakita ko kasi yung parent ko, kahit na mahirap, I belong to poor family sa probinsya. Nakikita ko yung nanay ko at tatay ko, hindi nag-aaway. So, tapos nung tinanong ko sila, sabi yun, nag-aaway kami, pero doon sa kwarto. So, sabi ko sa kanya, ganun pala. Kami din, sabi ko, kahit na magkaroon tayo ng argument, dapat hindi nakikita naman. So, ako naman naniniwala naman ako, there is no perfect marriage. Hindi pwedeng ngayon, dibilin yan. Kakaroon kami ng conflict. Doon lang kami sa kwarto, sigawan ng kanya. Yung siguro hindi nila marinig. Kaya, paglabas namin, sabay kami kumain, tapos pretending ulit na parang walang nangyayari. Kapag nag-pretend kayo walang nangyayari, it goes back to normal. So, parang yun. Kaya yung mga anak namin, walang naririnig mo dyan na may naririnig kami sumisigaw, nagmumura, wala. Ano po kayo Wala, parang looks normal, parang gano'n lang, sarap. Pagkatapos namin doon, dito, pagtulog ng gabi ko, normal, kasi kapag naman ito, kaya ka po matulog. Parang hindi namin gano'n. And then yung siguro sa amin, ang sinasabi ko nga, ang stable siguro yung sinasabi ko nga na yung friendship namin. Kahit na minsan nagagalit na ako, nakukuha niya pa ako patawanin. Kailangan niyo na rin may iba't Kaya ang secret talaga is yung love. Kasi, iba yung foundation nyo, bago kayo magpakasal, kailangan andun yung love. Kasi di ba sa mga kabataan ngayon, minsan nagpapakasal sila dahil ano lang, words, oo, diba? Oo. So, hindi dapat. Kailangan malakas yung foundation ng love. And yung respeto sa isa't isa. And yung bago kayo matulog, talagang andun siya, si Lord, na laging sentro ng buhay nyo. Kahit dumaan kayo din sa pinakamababang magsubok ng buhay nyo, pagka nandun si Lord sa gitna nyo. Next. How do you spice up your relationship? Do Spice up your still relationship? do things? Yeah. After 31 years of marriage, siyempre ganun pa rin kasi sabi ko nga, yung mga ibang lalaki, sabi nga nila, naghahanap ng ibang pero sabi ko ako hindi kasi sabi ko thank you nga ako kay Lord kasi ba't ka pa maghahanap ng ibang baywang? Eh dati nung asawa ko siya, ang baywang niya, isa lang ngayon, tatlo na. Ba't ka pa maghahanap ng iba? Bye, no? Dito sa kami. Pero hindi yun eh. Kasi yung kasi minsan, kasi sa amin din. So si Dig na mahaba pasensya ako, isang mabilis ako magalit. Pero ganun lang, pag nagalit ako ganun lang. And I promise to myself na, kasi yung pagkaroon man kami ng argumento lang. Pero ako kasi, siyempre, pag mahal mo yung tao, intindihin mo. Saka, one thing talaga, dapat, kung ang magkasawa dapat nagkakaroon ng konting arguments, dapat walang physical at saka walang dapat hindi nasasacrifice yung mga relationship na kasi yung makita na kayo ng mga anak na nag-aaway, ano yung traumatic sa mga bata. Ayaw, hindi kami ganun. Next. Saka syempre, ganun pa rin, minsan lumalabas na yung dalawa. So, Minsan kahit na may privacy kami dyan, may sarili kami kwarto, check-in pa rin kami. Parang yung gano'n. Saka, basta siyempre, yung mga iba kasi, sabi nga nila, yung nagsiserve din kasi ako sa simbahan eh. So, sabi nga nila sa biblically, sabi nga nila, you can never be an effective leader sa labas kung ikaw mismo hindi mo maayos yung sarili mong family. So, yun yan. So, may nakikita naman nila sa community na actually yung mga bata pa yung mga ang galing mo mag-handle. And then, yun nga, sinasabi ko, mga iba kasing mga lalaki, the reason why maghahanap ng iba, kasi marami na yung aspeto yung mga ibang babae na hindi nila naiintindihan. Di ba pag kinasal yung babae at lalaki, saan nakalagay yung doon? Sa ulo ng babae, sa balikat ng lalaki. So, dapat
alam niya yun, shoulder to. Diba? And then may tie up, and then yung, diba? So, ibig sabihin, pasakop ka sa akin. Tapos, kaya nakalagay yung veil sa ulo ng babae at yung sa lalaki sa shoulder, pasakop ka. Pero ang teaching kasi sa Bible, diba? Husband, love your wife as Christ love His church. So parang gano'n. And then yung babae naman, dapat yung wife naman, love your husband, support your husband. Parang pero hindi naman all the time kasi yung mga ibang lalaki, masyadong authoritative. So meron ding maraming nangyari din na sabi nga nila, sa bahay, di ba yung kingdom ko to, kaharian ko to, dapat ako ang hari. Pero may mga situation na yung lalaki masyadong napaghanap na hindi masyadong napagsisilbihan ng asawa, naghahanap ng ibang kingdom. Kasi minsan ang nagiging king yung babae. Pero may mga situation naman kasi talagang ganun, di ba? Minsan yung babae minsan breadwinner, minsan mas magaling yung babae, mas magaling yung babae, mas maganda din yung babae. May mga ganun. Pero sa amin hindi naman. So we followed order. Pero kung mga major yung decision, siyempre pinag-uusapan talaga natin ng mga asawa. Hindi yung one Pagdating naman po sa pagdisiplina sa bata, sino po yung nagde-design? Tsaka paano po hina-handle? Discipline sa bata o yung anak namin iba-iba ng ugali yun. Before, ako kasi extreme ako, masyado akong malambing sa mga bata. I spend quality time with them, lalo na yung maliliit pa yung mga yan. Lahat ng aspeto halos pakikipaglaro, pag-aaral, paggawa ng assignment, lahat, going to most. I spend quality time talaga sa mga anak ko. Actually, may time na sinusubukan ko silang lima, pumunta siya ng Canada. Silang lima, para wala akong hugasan, di ba? Yung yaya na, yaya, di ka, give me yung, give mo sa akin yung dalawang ulam na andyan, yung pinggan nasa akin. Habang naglalaro sila, yaya, pahingi pang kanin. Para pang naglalaro sila. Alam mo yung gano'n, kaya yung mga anak namin na lima, they grown up so close together. Talagang close na close sila. As in, Yun ang naging advantage. Kasi magkakadikit sila. Isa yung, isa yung buti sila ng sili, silang lima. Kasi Sabi siya lang Mindoro, pagkala lang yan. Hindi ako sasama sa Mindoro kasi, sige, pag mamimiss mo yung, dali mo yung assignment mo, tutulungan ka na. So, gano'n sila parang, sige, sa ngayon. Ay, hindi kami nahirapan magpalak ng mga bata kasi kinakagad namin sila sa Youth for Christ. Then naging Youth for Christ sila, then naging Singles for Christ. Malaking factor din yung, yung community. Malaking Kaya kayo join kayo sa sa youth. Arja! Join ka sa youth. Isang problem na ito lang malalaki na yung mga anak namin. Doon yun sa kabila bago kami nag-ipat dito. Kasi ako ayaw ko pag nagsisimba kami, nag-relate kami sa simbahan. Gusto ko pag nagsisimba kami, Katoliko pa kayo? Gusto ko pag nagsisimba kami, gusto ko from the opening sign of the cross hanggang sa closing sign of the cross, yun ang pinakakumpleto. There was an incident na buhay pa yung mami niya that time nandun sa kabilang bahay. Para bang ayaw ko nang kung magsisimba sa Santa Clara, sa Intramuros, kasi andun pa yung Walk Philippines dati. Andyan yung mami niya, sabi ko, I plan baby ko, Saturday, sabi ko magsimba tayo bukas. And then, sabi ko, alis tayo ng Damot Street dito, tapos simba tayo ng 4 to 5, and then after 5, ligot-ligot tayo sa Intramuros, and then doon na tayo mag-dinner. May pinagawa sa dun sa anak ko, nagkagalit ako ng tampo. Tapos sa time na narinig kami ng mga anak na yun, at saka yung mother niya na nagalit ako. Pero umiyak niya niya, sabi ko man, don't worry. Kahit anong mangyari, hindi ko sasaktan si Bignan. Kaya sabi ko siguro, kaya nga ganyan niya kasi alam niya na parang sobrang mahal ko siya kahit nagalit niya ako, parang just, neglect, parang Ano po kasi,
time ko na medyo maliit pa yung mga bata, ano. Yung isang point na, syempre lalaki, sabi nga ng ninang ko noon, nung kinasal kami, ang advice niya nun is, anak, sabi ko sa ninang ko, yung ninang ko, first cousin ng mami ko. Iiyak tuloy. Sinasaktan ka ba? Hindi kasi ganun yung Hindi pa tapos yun. Climax pa lang naman. Ay, sige lang. Ngayon, ang future pa namin, ngayon tapos na yung mga anak namin, sabi namin, pag nabayaran namin yung mga financial obligations namin, nabayaran namin yung bahay, kami naman, kasi sabi ko nga, sabi ng parents namin, ayusin niyo yung future mo para sa inyo yan. So kami sa mga anak din namin, gano'n din. Parang kahit na yung meron yung mga anak namin, minsan nagkakaroon kami ng financial problem. Parang ganun pala yung feeling ng parents, parang nakakayang manghingi. Ewan ko ha, pero may narinig kasi may ibang kwento na minsan yung mga parents masyadong inuubigay yung mga anak. Pero ako, nahingi ako. Sinahit ka, hindi ko alam sila, hindi ko alam yung mga sweldo nila kung magkano. Pero binibigyan naman po. Nagkaano naman sila kung kaya na eh. Lahat ng anak namin. Sagot niya, ano, wala sila. Napaka-generous ng mga bata. kuryente. So, hindi, lahat naman sila hindi mga dadamot. Kasi, yun nga, siguro sa upbringing namin sa kanila, parang kalumaki sa community. Parang yung values talaga instilled talaga sa kanila. Pero every Sunday po nakasama ko. Hindi na kasi yung panganay nasa New Zealand na. Oo, tapos yung pangalawa nasa Singapore. Yung pangatlo, may asawa na, nasa Bulacan. Yung pang-apat, nasa Canada. Si Punso na dami. Pero dati nung before, ano, nung very active pa sila sa youth at kami rin yung co-promoting nito. Kunyari, 2 days kami sa Tipolo, lahat kami nandun sa community service. Kunyari, sa Bulacan, 2 days kami. Yung mga weekend activity ng community, lahat yung kaya nga yung ano na sa Cobos, tuwan-tuwa nga sila sa amin kasi pinagay our family serving kami. So, malaking factor din. Yun po yung secret pa lang. Ano po yung ma-advise nyo sa mga young adults like us po na Yun, ako kami very thankful kami dun sa mga anak namin kasi sabi ko nga, as parents, we do not have to hold naman kung ano yung gagawin nyo kasi siyempre, pag andyan kayo sa pamilya, nakikita namin yung ginagawa nyo pero once you get out of the house, hindi na namin alam. Pero sabi ko nga, as parents, the only thing that we can give is no other than advice. Advice lang na susundin nyo, okay. Kung hindi, kayo na nakakaalam nyo. Sabi ko, after all, lahat naman ang ginagawa nyo, nakikinabang kayo rin. So ako, very thankful lang ako dun sa tatlong anak kong babae kasi talagang hindi sila nag-girlfriend, nag-boyfriend nung school days nila. At sabi nga kasi, yung daw boyfriend, sabi nila, inspirasyon. Kung maganda ang relasyon. Pero kung hindi maganda relasyon, that is distraction, di ba? So yun. Pero, yan si Don, bunga ni Don yan, as a single, nung siya ay estudyante pa, si Don, si Kyle. So talagang hindi mo talaga kahit anong ganda ng advice mo, pero talagang nabibirail, nawawala sa release ng parang training. Still a blessing. nagalit po ba kayo? Alam mo, pag parents ka, lahat ng problema ng anak mo, dapat i-handle mo. Momentarily magagalit ka, pero after all, tutulungan mo pa rin. Kailangan mo gumawa ng tulong. Kasi ako, kailangan mo intindihin lahat eh. Kasi nangyayari nga, kasi karamihan, katulad nga sinasabi ko, yung lahat naman kahit ng mga matatanda na, pag sinunod mo ito, at hindi mo ginamit ito, kaya nga siguro, di ba? Binigay ito ka. So pag ginamit mo yung emotion sa lahat, nakakapagdala sa'yo ng mga rundings mo. ako yung advice ko sa inyo, kasi kayo mga kabataan kayo. So, i-enjoy niyo yung pagiging single nyo. I-enjoy niyo muna yung pagiging estudyante nyo. Kasi, yun muna yung gawin yung reward din sa parents nyo. Yung bilang isang estudyante, aral lang.
Aral. Ipakita niyo sa kanila na nag-aaral kayo. Then, yung mga boyfriend, wag muna. Girlfriend, boyfriend, wag muna yan. Barkada, okay lang. Kaibigan, okay lang. Enjoy niyo yung buhay niyo. And then, pag dumating yung time, sabi nga ni Lord, tayo mga babae tayo mga babae, hintayin lang natin yung right guy na para sa atin. Huwag tayo magmamadali. And wag na wag mo isusuko yung virginity. That's one. Kasi kailangan ibigay mo lang yun sa talagang after na magpakasal kayo. Ayun. And then for the boys naman, yung mga kabataang lalaki, dapat hindi rin nila i-take advantage yung mga girlfriend nila. Ganun. Aral lang muna, aral. Lalo pa ngayon, mga kabataan ngayon, di ba? After that, magiging yakis na kayo, yung mga young professionals ngayon, nasarap mag-travel. Enjoy nyo muna yung pagiging single nyo. Travel muna kayo, travel. And then, pag tapos na yun, may boyfriend na kayo, so kailangan talaga financial muna yun. Kasi, lalo pa ngayon, yung pagpaaral pa lang, di ba, makikita mo, napakalaking, obligation na sa bata, yung pagpapalaki. So, yung financially, emotionally matured kayo bago kayo magpakasal, ha? Oo, pag gano'n. Saka wag yung wedding for convenience. Huwag yun. Kasi ngayon marami nakikita akong gano'n, di ba, na kaya ako magpapakasal kasi convenient ako sa tao ko. Hindi gano'n eh. Kailangan yung love. Kailan dapat yung love na nandun sa puso yung dalawa kayo. Yun lang po. And thank you po. So, thank you din. Thank you. Welcome. Thank you very much sa Welcome. dalaw ng bisita, Arga. Tinaalam namin to eh. Napakabait din ang parents niya. Super. Thank you po. Thank you very much po.